Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. So, good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga kajungkal, it's me, Darlene Vlog. So, sino dito ang updated sa buhay ni Zinab Haraki? Hindi ako masyado updated sa buhay niya. Pinapanood ko lang siya mga few years ago, yung pandemic na. Isa siya sa content creator na viral yung mga videos niya. Hanggang sa naging influencer siya. Sumikat, meron siyang 14 million subscribers, parang ganon. 14.9 subscribers, o diba? Wala siyang mga short video lang, pero meron siyang TikTok. Viral din sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Viral na viral to si Zainab. Parang si Ivana Alawi din na viral. So yun, sa katagalan ng social media, nagkaroon siya ng boyfriend. Kung yung mga updated, yung boyfriend niya is isa ding artist, umaawit, rapist. Ang pangalan niya is si Skosta, na mahilig din siya sa art, sa body, sa katawan. Doon natin yan nakuha ni Zinab yung magkaroon ng tattoo sa katawan. Magaganda din ang mga awit ito ni Skosta kasi isa din siyang group of singers na yung mga song niya is nagba-viral. So ayun, dumating ang time. Ito kwento-kwento lang tayo sa hindi updated or baka kung may mali ako pwede ni-comment. So itong si Zinab, di ba po, nagkaroon siya ng maraming let's say sabi niya kasi doon sa vlog niya mga last year, yung na-interview siya ni Alex Gonzaga na yung asawa niya ngayon is pang-4. So, nagkaroon siya ng relasyon na 3. Yung dalawa is jowa-jowa. Yung pangatlo is nagkaroon sila ng anak na lalaki, panganay. So, nagkahiwalay kasi itong lalaki is mahilig ng mga extras, mga like sila nag-away. So, nagkaroon ng maraming extras. Naghiwalay. Tapos, yun, sikat pa rin si Zinab hanggang nagbalikan na naman sila. Tapos nagkaroon naman sila ng anak na babae. Yung lalaki ngayon is siya ata, sabi niya 7, mag-7, yung babae is 3 years old. So nagkabalik. Yun, parang nagkabalikan sila ulit. So ganun pa rin, marihinig ito si Skosta ng mga extras. Kaya nagkahiwalay. So meron silang anak na 2. So yun nga, nagkaroon sila ng anak na 2. So ito si Zinab, parang na siya, parang may boundary yung life niya na. Parang sabi niya, ayoko na. Ayaw na niyang maniwala, ayaw niya mag-trust sa mga lalaki. Parang nasabi niya, ayaw na niya, focus na lang siya sa vlog niya, focus na lang sa anak niya. So, palang wala na sa life niya yung boys. So, wala yun. Dumating ang time na parang, siguro updated kayo, dumating ang time na parang yung mga friends. Parang, may gustong magkilala sa iyo, ganun. Tapos ito na si Zinab, gusto niya basta sasakyan, basta matangkad, tall, dark, handsome, marunong mag-Tagalog, parang ganun. Tapos parang nagkamit sila, ay nako, perfect pala ang paningin niya. At yun na nga, yun ang husband niya ngayon na si Ray Parks. Paid PBA, basketball players na matangkad. Parang half din siya, half African, Pilipino, magaling siya mag-Tagalog, fluent Tagalog siya. At yan, to make the story short, nagka-boyfriend sila, parang nagsama ng konti, parang sa kanata nalaman na nagsasama na sila, pumunta sila sa ibang bansa, nagbakasyon, talagang na-viral yung sila na ni Ray Parks, na-viral din yung mga vlog. At yun, parang last year, 11 months ago, nag-propose ito si Ray Parks na parang may konsaba siya sa mga kapatid ng family ni Zinab na nag-propose siya na bonggacious din yung proposal ni Ray Parks last year, 11 months ago. At narinig ko, kasi ito nga talong 2 anak ni Zinab, in-adapt ni Ray. I-adapted talagang anak na siya. Adopted, may papers talaga na adopted. Doon sa proposal, maririnig mo yung tinatawag na ng panganay, si Rina Daddy, yung hug nila talagang makikita mo na yung parents talaga. At ang isa daw na gustuhan ni, napakaganda sa kasal nila, yung nagustuhan ni Zinab, yung parang ito si Ray is kakaiba daw kasi lagi nasa center, ang God is nasa center ng relationship. Prayerful siya, Christian believer, talagang Christian siya talaga, laging pray, kung anong mga problema, laging God, which is noong panahon daw, hindi daw yung nilanasan ni Zinab sa mga ex niya, kahit sa family niya, kasi parang parents ni Zinab is separated or divorced, or parang ganon din nasasama. Ang mama ni Zinab is may someone, itong papa is, I don't know, Libya, parang Libya itong papa ni Zinab, Haraki, parang mistisa siya, Arabo ba, o Libanon itong papa ni Zinab, hindi ako updated masyado dyan, pwede niyo comment kung ang papa niya ba is Muslim, or ano ba, parang siyang Indian, parang Pakistan, parang parang ang pagkakalam ko parang Lebanon galing yung tong papa ni Zinab kasi Haraki. So yun nga, parang last week kinasal sila. Last week, nakalimutan ko yun kasi parang sabi ni Kuya Val na pwede na mag-content ng mga viral. So sabi ko gusto ko siyang reaksyonan pero busy na sa biyahe, hindi tayo makapag-gawa ng content ng maayos kasi laging may kausap, wala sa maayong signal, wala sa maayong lugar, maayos na lugar, kaya hindi ko na-reaksyonan. Kaya sabi ko ngayon ko reaksyonan. So yun nga, kinasal sila, napakabongga ng kasal, infinite wedding. Kunti lang invited kasi minsan tayo Pilipino na
ang mga sponsors is 30, 40, minsan nga, siguro may 100 ba na sponsor. Basta ang dami-daming sponsor. Ito kay Zina, basta ka ni Ray, Infinite Wedding, yung very, very close nila. Tapos, family lang. Wala ang mama. Ang nakita niyo sa paglalakad, di ba? Sinalubong ng papa, wala ang mama. So, parang ito natitrending naman ng mga Pilipino na mga medyo palaki. Mera, bakit walang mama? Bakit walang papa? O, nakita niyo sa last vlog ni Zina, bago ang wedding, sabi niya, please sundin niyo ang roles. Kasi parang pinost niya ata ang roles ng wedding. No camera, no +1. Walang camera talaga, no +1. Ibig sabihin na no +1, kung in-invite ka, na binigyan ka ng invitation, pangalan mo, wala kang isasama. Ikaw lang talaga. Ito, ang mama daw ni Zinab is may kinakasama na, which is kung pupunta siya kasama ang asawa, which is nirespeto na lang ni Zinab na pumunta. Katulad ng papa, mag-isa lang siya. So, pumunta talaga, wala ang partner niya. So, ito si mama ni Zinab, ayaw nata ni Zinab na may kasama. So, wala. Baka ang gusto ng mama is pupunta na kasama ang partner niya, ayaw siguro magpaiwan, gusto niya isama. So, hindi na lang siya pumunta. Yung nang dahilan, ang mga haka-question, bakit daw hindi sinama? Bakit wala dyan? Baka daw hindi invited? So, yun na lang ginawa niya siguro. Respeto niya si Zinab, hindi lang siya pupunta. Kaysa pupunta, tapos masira naman ang kasal ni Zinab, magagalit siya doon. Kasi sinabi na nga, no +1 ng wedding, walang cellphone. Meaning, wala nakita sa wedding na walang kang makikita nagpipicture, wala kang makikita nagsiselfie habang kinakasal, may kamera nang nagpa-flash busy, wala talaga, binawal yan. Ang sabi ko talagang may kamera ka, wag mo na hantayin agawin sa yung kamera mo doon. Sabihan ka na umalis, respeto niyo ang wedding namin. Kung gusto niyo pumunta, please follow the rules na walang cellphone, walang kasama. So yun, no? Makita niyo ang ganda, makita niyo yung bisita na parang kukunti lang, nasa gilid halos lahat, bulaklak ang kasal. Di ba po? So, masabi natin, kakaiba din ito sa trending ng wedding. Grabe, 9 million ang views sa kasal ni Zinab. Tapos maraming yung mga re-uploaded na malalaki din na views dahil viral na viral itong wedding ni Zinab. And in the presence of all of you as we join together Ray and Zainab in the bonds of holy the miracle of God's love and the power of the Holy Spirit to join the two as one. Si Zainab, helper, in this case, At ito, no, pagkatapos ng kasal, nakita natin kung gaano kabongga yung wedding pictorial. Pagkatapos naglabasan, viral naman itong yung nakikita ng mga video ng visitors na ito si Tony Gonzaga at ang kanyang husband is naka-paper plate. Nako, ito talaga mga Pilipino na walang puna ng puna. Bakit naka-paper plate yan? Bakit ba ang bongga ng kasal, million ang ginastos? Bakit naka-paper plate? Ang iba kasi hindi nila alam. Daming katanungan. Alam nyo, sa hindi nila alam, pika-pika food yan Di ba pag kinasal, example, ang kasal is 6 or 7 or early than that. Pag naikasal, siyempre, may pictorial pa yun sa loob. Tapos yung groom at saka bride, may mga picture taking pa yun sa loob. Pagkatapos ng kasal, siyempre yung mga bisita, mga sponsor nasa labas, para hindi magutom, may pick-up foods yan, parang cocktail ba. So while waiting sa kinakasal, nagpipicture din sa loob para hindi kayo magutom kasi ang main meal is maya-maya na. Yun, pick-up foods, pulot-pulot na mamimili na ng mga pagkain din. So siyempre, ang gagamitin paper plate. Ibig sabihin, para bawas sa hugasan, di ba po? Kasi nakita niyo ba, hindi sila nakatable, hindi sila nakaupo ng long table, circle table, parang nakatayo lang sila dyan, nagkukwentuhan ng finger food. No? Pika-pika food. Hindi pala ito mga Pilipino, no? mga pakialamera talaga. Hindi ba nila alam? O alam nila, pero ganun lang. Pero sa tingin ko, maraming nakakaalam din. Anong ibig sabihin niya? Kasi maraming mga kasal din na bago ang main meal, na bago ang kasal, may mga finger food dyan, pika-pika food na pulot-pulot lang ka, tapos may mga maliliit na paper plates, no? So, yung nakaka-attend ng wedding ng ganun, wala sa kanila. Pero hindi nakaka-attend ng wedding, talagang pakialameras. Hindi nila naintindihan. Ano ba ibig sabihin? Bakit naka-paper plate? Sa ibang bansa, sa US, sa Western countries, din sa India, kahit dito sa Pilipinas, ganyan din. So, while hinahantay yung kinasal, siyempre, nagpipicture taking na ginagawa doon. Minsan, bago ang kasal, siyempre, ipalagay natin bago ang kasal, may mga finger food din nakahanda. So, depende yan sa wedding organizer doon, sa food organizer, sa caterer, kung anong programa niya. Tapos yun, pagkatapos ng kasal nila ni Zina, at ito si Ray, doon na yung main meal na talagang bongga, long table, yung sa kainan, no? So, ito nga, no, ang tawag dyan is pika-pika food. Parang yun nga cocktail food. Habang naghintay dun sa kinakasal, may mga finger food. Kasi siyempre, matagal-tagal pang pictorial, abutin niya ng 30 minutes, 1 hour. So, hindi naman pwede na kayong mga visites nakatayo, tulala, naghihintay kasi gutom na yung mga sikmura is tumatalon-talon na, nag-uusap na yung bulati sa loob, nagutom-gutom na ako, gusto ko nang kumain, saan ba yung mga pagkain dito. So habang naghihintay yan, ang ginagawa pick food, no? Pick food para hindi magutom. Pero hindi yan ang main meal, no? Pagkatapos ng pictorial ng kasal, siyempre pupunta naman doon sa food reception ng kainan na talagang bongga. So tayong mga Pilipino talaga, minsan pag-isipan natin, no, ang yaman-yaman niya, bakit paper plate? Ipalagay natin paper plate.
Di ba maganda yun na walang hugasan? Baka pwede mo sabihin sa reception na pwede bawasan natin yung bayad ko kasi paper plate naman, ibawas sa trabaho, itatapon lang naman, di ba? So, dipin yan, walang problema dyan sa mga paper plate na yan. Kasi may mga talagang restaurant, may mga kasal din na, para walang masyadong trabaho, mag-paper plate na lang tayo. Pero di sa kasal ni Zinab is, ganun talaga po, paper plate ginamit sa pick-up food. So, no big deal. Mga Pilipino lang talaga ang close-minded, close-minded, hindi nila alam bakit naka-paper plate. Pero marami din nakakaintindi, lalo na yung naka-attend na mga grande na wedding, mga grande na kasal, di ba po mga kalingap? Ipalagay natin, may kinasal, ipalagay natin Jumcar, or Danjoy, or Edsy, ipalagay lang natin sample. Tapos, ang gusto ng dalawa is magkamay. Tapos, plastic lang, walang plato, dahon ang gagamitin. So ano ba, mapupunan ninyo kung gusto nila yon? Gusto nila na ganun ang gawin nila kasi may tradition, or baka gusto nila na ganun, walang paper plate, walang glass na mga plato, magkamay, pero may plastic ang kamay glove, plastic glove, kasi kung magkamay naman tayo, masisira yung kamay natin, maghugas tayo, di ba? Kasi mga Muslim ata, Islam, parang nagkakamay ata sila. So palagay natin, ang isa sa mga love team, ikakasal, nagkamay, pero may plastic glove, tapos walang plato ha, dahon, nakatayo. Kasi gusto nila ng ganun dahil meron silang gustong gawin sa kanilang wedding na promise nila na may meaning yung dahon, may meaning yung kainan na reception na nakatayo, tapos magkamay. Di ba gusto nila sa wedding, ang wedding is sa dagat, ang Jomcar Beach, o simple magkakamay yan, sa beach ang reception, tapos walang kutsara, nakatayo, kasi ang mga table, cottages lang nakatayo, tapos buong gauges ang kasal, pero ang kakaiba nila is yung kainan, yung paper plate. O di ba? So bakit tayo ba, Pilipino, is masyado tayo close-minded. Hindi natin iisip, ang bongga, ang ganda, ang yaman, milyon ng wedding, pero ang plato is walang plato, dahon lang, nagkamay pa. Big deal ba yun? So dapat irespeto natin kung anong decision ng kinakasal, anong gusto ng kinasal na programa para sa kanilang wedding, na ganun ang kain, ganun ang kanilang, yung gusto nila, irespeto natin kasi sila naman na magbabayad, aatin lang tayo, no? Mga ninang tayo, bahala na kayo kung magbigay ba kayo ng gift o hindi. Ginastosan na ikakasal yan ng million, thousands, million ang kanilang kasal kasi gusto nila na gano'n ang kanilang reception, programa nila dahil doon sila masaya, dahil may meaning, may dahilan yung gano'n na wedding. So dapat, go with the flow tayo, walang reklamo, tayo rin nanonood, walang masyadong close-minded. Dapat isipin natin, bakit kayo paper plate? Hanggang sa isip lang natin, hanggang malalaman natin bakit dahon ang kanilang plato. Kasi malalaman natin kung ano ibig sabihin, bakit ganun ang ginamit nila. Ang iba kasi nag-insulto na, ang yaman, dapat ang plato nila is yung gold. Napaka-close-minded talaga ng Pilipino. Yun sa thumbnail natin na Jomcar ikakasal, paper plate ang gagamitin. Ano masasabi niyo? Okay lang ba sa inyo? Comment down. Magkamay, paper plate, dahon ang gagamitin. Okay lang ba sa inyo? Hindi. Comment down kung okay sa inyo. Sa akin, kahit basta masaya ang Jomcar. Basta andun ako, kahit gumapang-gapang pa yan, kakain pa yan, dito lang kakain, susubo sa kamay lang. Okay lang sa akin. Importante, nakita ko yung dalawang kinakasal at andun ako. Yun, importante sa akin. Hindi yung pagkain. Tayo, tama ba po, mga kalingap Jomcar? Comment down. Pilipino, bawasan natin yung mga pagka-close-minded natin, pagka-niga natin, pagka-toxic natin, pagka-pakialamiras natin, pagka-maritis natin. Minsan, mag-observe na tayo, huwag tayong agad mag-comment, no? Mag-observe tayo, bakit ka paper plate? Ano kayang ganap? Bakit ganyan? Hindi yung bigla tayong comment agad. Hindi mo natin nag-observe kung bakit ganun ang video, bakit ganun ang party, bakit ganun ang vlog, di ba po? Para hindi masabi natin mga basher, mga toxic, mga pakialamiras. Dapat intindihin muna natin yung pangyayari bago tayo mag-react. Ako minsan ganun din ako. Hindi naman palagi, more on observation ako. Hindi ako sa pagganiga, pero yung about sa paper plate, mapapaisip ka, pero dahil alam natin, na mga ingranding kasal, nakakatin naman tayo, so naiintindihan po natin. So yun nga po mga kalinga, parang kunting-kunting chika-chika, no? Ito si Zinab na talagang ang swerte niya. Sana yan ang forever niya na matagal na hinahanap, napakaswerte niya. Halos lahat ng vlog, nung makita niya ito si Reyes, lagi siyang umiiyak. Alam niyo, nung kasal daw nila, after ng wedding nila, may pinuntan sila ng place na may place na mayroon din mga flower, fireworks or basta area na very holy. Nag-pray daw silang dalawa. Nag-pray. Hindi ko lang makita yung full video nung pagkatapos ng kasal. Before ata kumain. Yun yung habang kumakain ng bisita. Yung dalawa daw after ng wedding, pumunta sila doon sa garden, lumuhod, nag-pray silang dalawa. Ang religion ata ito ni Ray. I don't know kasi ang wedding niya, ang religion niya, abang siya nagpe-praise nakaganon, hindi siya nakaganon. Ang iba kasi nakaganon, nakayoko nakaganon, ang iba nakaganon, ang iba nakaganon. Siya parang ganon ata, Jehovah Witness, so ano ba yan sila? Born again, I don't know, pwede niyo i-comment kasi nakalimutan ko yung belief ni Ray. Basta Christian siya, always God is the center. Ang God daw lagi ang nasa center. Napaka-prayerful ni Ray, always ang God ang chinichur niya. Ina-appreciate lagi ang God
God lagi din ang family niya. So, thank you for watching. Paki-like ang ating video, paki-subscribe. Hindi pa nakasubscribe dyan. Comment down sa mga magagandang bahay. And please don't skip ads. Thank you po. And thank you sa lahat. Shoutout sa lahat ng Kalinga Partners. Kuya Val Santos Matubang. Shoutout. At Ina Vlogs Kalinga Prab. Please subscribe po din sila. Panood ng kanilang mga vlog. Tuloy-tuloy ang pagmamaratoon ng serie ng Jomcar. Siyempre, si Jomar at si Carla Topular. Thank you for watching and see you in my next reaction video. Bye for now and keep smiling. God bless. Thank you.